Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ellie. Welcome po kayo sa Chess Life Mastery. Sa umagang ito ay tayo po yung magre-review ng ating previous game. Ito po yung nilalaro ko sa chessarena.com. At tingnan natin kung paano natin bibigyan ng kaunting justification yung ating mga tira. Na-explain ko lang ng maigi kung bakit naging ganun ang aking mga desisyon. So, tara, maglaro tayo. Let's get started. So nag-start kami ng game, me as a white and siya po ay black. So kadalasang nilalaro ko po itong London system. Kapag ang player ay hindi gano'ng familiar sa larong ito, ay most likely ako po ay nananalo. So in this case, quite hindi gaanong sa ulo ng ating opponent ang laruan na galawan ng London system. So, nagkaroon ako ng advantage tungkol dito and sa tingin ko based dito sa mga sa movement, I'm attacking, I'm trying to prevent the castling. Siyempre, yan ang isa sa objective natin. Nagkaroon na kami ng exchanges kanina and iniisip kong atakihin tong pawn na ito and pag nag-exchanges kami ng pawns, ng kabayo or knight, possible kainin niya rin ito. Right? Meron na siyang double pawns, is sign of weakness. Possible mag-casting ako dito or try to mag-bishop B5 ako para matanggal ko tong bishop dito kasi meron siyang influence dito later sa area na to. But wala siyang ganong move, free space. Kaya most likely, iti-trade ko na lang din yung aking bishop. Pero tingnan natin kung ano nangyari sa game. So yun na nga, inatake niya muna ako para makalibre. Pero chimek muna po ako. And then, kinain ko yung kabayo. Right? Alam ko posibleng umatake to dito kanina kaya iniwas ko na lang para at least may tempo pa ako at makakain ko pa to. So yung mga dahilan kung bakit kailangan natin kunin yung tempo. Tempo means yung pagkakataon na meron ka para maka-attacking muli. Nasa iyo yung initiative na sinasabi. So sa case natin, nakapag-casting na tuloy siya, at okay lang. Then I'll just continue na attacking itong mga pawns na nasa harap at itong dalawang pawn na to na siyang weaknesses. Siguro gagawa lang ako ng maneuver dito after ko makapag-casting. And marami pang plano na naiisip ko. Ang plano naman ng black sa tingin ko, most likely pwede siyang pumunta rito or mag-maneuver siya dito. Atakin niya tong pawn na to or mag-double rook siya. Okay. And maraming kombinasyon. Pero pwede ko itong atakingin yung tong pawn na to. Sige, tingnan natin. Pakinain ko muna, di niya dinepensahan. Like what I've said, attacking this pawn. Kaya tinuloy ko ang laban. Kinain ko kasi lamang ako dito sa ano na to, piyasa na to. So kinain ko niya na, and then casting na ako kasi delikado, baka may point of no dito or possible na attack siya dito, bababa ako yung queen. Ayoko ng masyadong complication. So, pinotektahan niya to kasi hanging ko siya. And ang ginawa ko naman na susunod ay inatake ko itong rook. Sa tingin ko, kailangan ko isolated naman yan. So, Mio siya. And probably pupunta yan dyan or magpupunta rito yung rook niyan sa atakihin ako. So I just try to possible exchanges. Tingin ko lang posible yan. At pwede rin pa ako pumunta rito for a possible attack. Or I could just say here at atakihin ko to. Tignan natin ang nangyari.
Sabi ko na nga ba, atakihin niya ako. Nilagan ko lang. Pointing this pawn. At sa tingin ko, kailangan ko rin pong mag-ingat. Magaling din ang kalaban. The possible movement. And here. And follow-up exchanges. So, maganda yung posisyon ng black. Kaya lang, lamang ako ng isang piece. So, factor din. So, sa so, salita, exchanges would be great for me para mabawasan yung pieces niya. Okay. So, anong nangyari sa game, double rook siya. Natake ko na bago pa lumakas. So, double battery na naman siya. Okay. So, penetrating. Pwede akong tumakas dito kung sakali. Okay. And, atake niya yung queen ko. Possible na umalis na lang tayo o punta tayo dito para mag-doubles or mag-battery tayo dito and attack that square. So, ano nangyari? Ano nga, ang ginawa ko po, like siya. Ito na, ang possibility ay ma-attacking ko itong square na to. And then, nakakita ko ng butas dito kung sakali. So, tingnan natin yung nangyari sa game. Siya, okay, siguro binaba niya to for purposes of attacking this one. Or bumubo na siya dito, tapos yan, tapos atake niya. Yun ang plano niya dito, or attacking niya to. And then eventually, padadamahin niya na lang to. Pero, ano nangyari? Check. Okay. So, pwede siyang bumaba. O, dito. Hinarang niya. Ayun. Doon nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapasok ngayon sa square na to. And, nagkaroon ako ng opportunity to attack that. And, we only have a few movements left. Mamamati natin siya. Yan yung nangyari. Biyag siya. And checkmate. So, nanalo tayo, mga kaibigan. Salamat po sa inyong panonood. So, ganun na mag-analyze ng games. Actually, medyo complicated. Hindi ko rin talaga alam kung paano pa mag-analyze ng mas detalyado. Pero sa tingin ko, naibigay ko naman sa inyo po yung mga tamang dahilan kung bakit nag-move tayo ng mga ganitong tira. So, I hope may natutunan po kayo sa review dito sa ating Chess Life Mastery. And marami po akong videos na in-upload. So, tingnan niyo po at mag-comment po kayo. And I hope to see you in our next video. If you like it, please subscribe po and share it with your friends. Para naman po kami mga content creator ay mas lalo pong ma-inspire sa mga ginagawa ng mga chess contents. And salamat po sa inyong participation at sa inyong time. See you next time. Have a great day. Bye for now.